kababayan, ano po, dahil may mga nakita lang tayong balita na kung saan mga kababayan, pahiya ng matindi etong si Sara Duterte. Dahil kung matatandaan nyo, di ba nagbitaw etong si Sara Duterte sa kanyang press con na kapag ka daw siya ay napuno, pupuntahan niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. at huhukayin daw po niya at itatapon niya sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ngayon, natanong pala etong si PBBM sa isang ambush interview kung ano ba ang masasabi niya hingil po, mga kababayan, dun sa naging pahayag ngayon ni Sara Duterte. At eto po, mga kababayan, yung nakita nating balita na kung saan sabi po dito sa Abante, una sa balita, PBBM dumistansya sa mga isyu ni VP Sara Duterte. Bakit daw? Eto, mga kababayan, sabi dito, ayaw pag-usapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga isyu tungkol sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Partikular, ang relasyon nila bilang pinakamataas ng mga opisyal ng bansa. Sabi pa dito, sa ambush interview sa libingan ng mga bayani matapos dumalo sa misa para sa kanyang yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, maikli lang ang sinagot ng Pangulo ng tanungin tungkol kay Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, ito daw yung naging sagot ni PBBM. Let's talk about it some other time. Sabi ng Pangulo, matatandang nagsalita si Duterte laban sa Pangulo pero hindi naman ito pinatulan ni Pangulong Marcos at mas piniling manahimik kaysa sumagot sa Vice Presidente. Matatandang umani ng puna at mga batikos mula sa mga mambabatas ang banta ni Duterte na huhukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon ito sa West Philippine Sea. Binatikos din ng Vice Presidente ang pamamahala umano ni Pangulong Marcos sa bansa. Ngayon, mga kababayan, di ba kung iisipin nyo, talagang hindi sinasagot ni PBBM yung mga birada sa kanya nitong si Sara Duterte. Pero kung titingnan nating mabuti, mga kababayan, hindi lang pinapatulan ni PBBM yung pagiging bastos nitong si Sara. Bakit, mga kababayan? Kasi alam naman natin na eto pong si Sara Duterte ay may mga batang sumusuporta sa kanya at may mga batang nanonood at nakikinig sa kanya. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Kasi naging sekretarya siya ng DepEd at naglilibot-libot siya sa mga eskwelahan, mga kababayan, at kinukuha niya ang loob ng mga kabataan. So ngayon, kung papatulan ni PBBM at babatuhin ni PBBM ng masasakit na salita din, etong si Sara Duterte, makikita yan, mga kababayan, ng mga kabataan. Makikita nila na yung dalawang leader or pinakamataas na may posisyon sa ating gobyerno ay nagtatalo at nagpapalitan ng hindi magagandang salita. Kaya anong ginawa ni PBBM, mga kababayan? Eto, basahin natin yung sunod na article. Yan. Kung titingnan nyo, ano yung ginawa ni PBBM dito sa balitang ito, galing po sa balita. Yan yung source natin. Sabi dito, mga kababayan, PBBM nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Ninoy, Cory at Noynoy Aquino. Sabi pa dito, mga kababayan, eto daw. Yan. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga puntod ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino sa paggunita ng undas nitong Biyernes, November 1. So ngayon, mga kababayan, hindi man sumasagot si PBBM, pero kung titingnan po nating mabuti, yung ginagawa ni PBBM, ipinapakita lang niya sa publiko na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob or hindi siya gumagamit ng taong namayapa na kahit pasabihin na hindi naging maganda yung ugnayan ng kanilang pamilya dito po sa pamilya ng mga taong namayapa na binigyan niya ng mga bulaklak. Isa lang ibig sabihin yan kung i-analyze po natin. Ito personal opinion ko, mga kababayan. Hindi man sinasagot ni PBBM yung mga birada sa kanya at sa kanyang tatay nitong si Sara Duterte, ipinapaintindi ni PBBM sa publiko at sa mga tao na hindi dapat ganon ang pagturing ng isang taong may galit dun sa isang tao na gagamitin yung tatay at babastusin yung tatay at yung member ng pamilya na matagal nang namayapa. Etong ipinapakita ni PBBM dito, mga kababayan, pagrespeto po ito sa mga taong namayapa na kahit pa may hindi pagkakaunawaan in the past, yung kanilang pamilya at saka etong pamilya ng mga taong namayapang ito na binigyan niya ng bulaklak.
Ano po, so ngayon sabi pa dito mga kababayan, ito pa. Basahin pa natin. Ayan. Base sa video na inilabas ng Radyo Pilipinas, makikita ang mga puntod ng yumaong pamilyang Aquino sa Manila Memorial Park. Nito lamang din namang Biyernes ng umaga nang magpunta si PBBM. Kasama ang inang si dating First Lady Imelda Marcos sa libingan ng mga bayani upang bisitahin ang puntod ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sabi pa dito mga kababayan, eto. Matatanda ang may hindi magandang kasaysayan ang mga Marcos at Aquino sa bansa. Maging naging senador ng 7th Congress, naging hayagang kritiko si Ninoy sa panunungkulan ni Marcos Sr. Pinaslang siya noong August 21, 1983 sa Manila International Airport. Ngayon ay Ninoy Aquino International Airport, kung saan hanggang ngayon hindi pa natutukoy ang salarin sa kanyang pagkawala. Samantala, ang naturang pagpaslang kay Ninoy ang kalaunang nagbunsod ng makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986 at nagpatalsay kay Marcos Sr. sa Malacanang. So kahit pasabihin natin mga kababayan na merong hindi magandang pagkakaunawaan at magkaaway mga kababayan, ika nga, at magkagalit itong pamilyang Marcos at saka Aquino noong mga nakaraang taon mga kababayan at panahon, makikita pa rin natin yung pagrespeto at paggalang ni PBBM sa pamilyang Aquino mga kababayan. Yan dapat, kung titingnan natin, etong ginagawa ni PBBM, ipinapaintindi lang niya, hindi lang sa publiko, kung hindi kay Sara Duterte, na kahit gaano kakagalit at kahit gaano yung nangyayari sa buhay mo at kahit gaano yung natatanggap mong mga bash at pagpuna sa'yo ng publiko, lalo na ng taga-suporta ng Pangulo, dapat hindi ganun ang pagturing sa mga taong namayapa na. Dapat marunong kang rumispeto at magpatawad sa mga tao. Yan mga kababayan, kahit hindi sumasagot si PBBM sa mga birada ni Sara, ipinapakita ni PBBM sa kanyang gawa, mga kababayan, yung magandang pagmamalasakit at pagpapatawad sa mga taong nagkamali at nakagawa sa kanila ng hindi maganda. So ngayon kung titingnan natin, yan po ang ginawa ni PBBM na saglip na magtanim ng sama ng loob, mga kababayan, dito po sa pamilyang Aquino, mas pinili niya na mag-alay ng bulaklak at alalahanin ang pamamayapa nitong mga Aquino. Mga kababayan, ano po? So ngayon kung titingnan natin sa ganyang pagkakataon, naiipakita ni PBBM yung talagang totoong pagkakaisa at pagpapatawad. Mga kababayan, ano po, na hindi nagagawa ni Sara Duterte habang binibitawan niya yung mga pahayag at pagdawit pa at pagbastos sa namayapang tatay or magulang nitong si PBBM na si Apo Lakay.